Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope tayo from August 24 to 30, 2026. Huling linggo ng Agosto. Leo, anong aasahan nyo? Anong parating sa inyo? Anong guidance ang kailangan na marinig? Leo energy. Ayan, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Any guidance? Message para sa mga taong maring makapakinig nito na Leo. Any message po. Agad-agad. Guidance advice. Leo. Para sa iyo, Leo, this week. Leo. Four of Swords. Alam mo, as a Leo rising, I have my rising sign in Leo. 4-5. Diyan pa lang. Kamusta ba kayo? Physical, mental, emotional. Kasi si Mars to eh. 5 and 5. Mars, planet of energy ngayon, ay nasa inyong mga 12th house. So may nandito pa rin naman tayo, no? Pasok pa rin naman somehow ang inyong mga seasons, inyong mga birthday na kaarawan pa. Leo, the Sun, ang inyong mga planet ruler, kayo na to mismo, the Sun, is ruled, ayan, kayo ay ruled by the Sun. Ano daw yan? Alam nyo, si Haring Araw to, kulang pa sa kape si Moonshot. Pakita natin sa live. Tayo ay live na live para po may paggalaw naman. Naka-reverse. Kayo na yan, Leo. Leo energy yan. The Sun is still the Sun. Kahit pa naka-reverse yan. Si Haring Araw pa rin yan, guys. Kaya napapatanong ako along with your other cards. Iisa yung hiniiwan. Physical, mental, emotional. Pahinga rin daw pag may time. Recharge your batteries, guys. Okay lang, pahinga rin. Okay? Pero kasi may pagka-busy pa rin ang ilan. I feel na ganito to. Si King of Swords. Klaro, ito naman si Mercury to. Nasa inyong mga sign ngayon. Ang inyong mga bosses. Kumbaga, higit rin kayong nagiging expressive, communicative. Maring may ilang social ganap sa paligid na wala kayong option kundi ang mag-show up. Na ang ganda kasi patuloy nyo napapaangat yung opportunity na eto, Wheel of Fortune, sumasabay kayo sa flow. Bilang si Fortune, planet of Fortune, Jupiter, lahat na na-mention ni Moonshot na planeta, no? Minsan may na-mention lang ako, guys, astrologically, pero hindi na kailangan yung, laliman. Pero maaaring nababanggit ko lang po para kahit paano ay meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Yes, nasa inyo pa rin si Jupiter, guys. Planet of abundance, good luck, happiness, fulfillment, wealth. Until next year yan. Meron tayong topic niyan. Pero naka-reverse ngayon si Wheel of Fortune. Isang indikasyon na it's okay to slow down. Okay? It's okay to pause. Pahinga-hinga, lalo kung meron kayong nararamdaman na dyan. Hindi nyo kailangan laliman, katakutan, ano pa man, pero take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Okay? So lahat na nandito, guys, just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, as a Leo, magkakaiba po ang bawat isa. Ay dito na, physical, mental, emotional. Kita niya si Four of Swords, connected po talaga din ito sa inyong mga enerhiya. The Sun is in reverse. Or when it comes to your work, money. So, depende ito, ha? Meron lang kailangan kayo dito na higit na bigyan ng, kumbaga, pwede nyo i-set aside muna, lalo kung medyo draining na, or hindi na ito nakakapag-ambag ng enerhiya sa inyo, at nakaka-stress, may ilang stress. So, ayaw natin yun. It's okay na minsan, teka lang ha, wait lang, pahinga muna tayo. Okay? Yes, ganun yung energy. Itong darating na eclipse, guys, end of this month, full moon, lunar eclipse, ay magbibigay din po sa inyong mga 8th house. So, ang lawak at ang lalim ni 8th house, connected yan when it comes to your finances,
Or pwede rin naman pagdating sa inyong mga physical, emotional. Yes, I feel na meron kayong kailangan i-release. Kasi full moon is about endings, guys. Hindi kailangan katakutan ano pa man. Endings for new beginnings. Tapos si Mars pa, energy ay nasa inyong mga 12th house. It's about healing. Endings din si 12th house. So for some maring eclipses, very powerful. Tapos full moon can be a sign of endings for new beginnings. It could be positive or not so positive. Depende ito. Guys, general message tayo. Okay? But, kung ngayon pa lang meron kayong nararamdaman, physical, halimbawa, hindi sa kailangan matakot pa. Si 8th house kasi house of surgery yan. Okay? For some, maybe kailangan kong mabanggit ito. Hindi isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Kasi meron ako nakikita na parang may pagkabagal or panghihina. Alam nyo, parang si Moonchild to. As nirelate na naman si Moonchild. Leo rising kasi si Moonchild. Papakinggan nyo rin ha. Tayo ay live na live. Alam nyo ba ang inyong mga rising sign? Kung hindi kayo masyadong nakaka-apply or nakaka-relate sa inyong mga nakagawian na zodiac, which is yung sun sign, why not? Try nyo rin pakinggan yung mga rising sign nyo, guys. Baka mag-resonate din sa inyo yung ilang messages. Or doon kayo higit na makarelate. But anyway, mai-share ko lang sa inyo. Meron kasing kailangan i-release, i-let go. So again, 8th house, house of surgery, meron kayong kailangan, halimbawa lang naman ito, ha? Halimbawa lang naman, meron kailangan alisin. Ano yung aalisin? Yung mga nagpapahirap sa inyo. Or nag-iwan ng stress. Or hindi na okay, physical, mental, emotional, even financial, ha? Si 8th house, again, financial din po yan. Especially kung nandito kayo sa shared finances na matutawag, meron kayong shared resources or attachment, especially sa mga partnership, marriage. So, hindi kailangan laliman yon, but I feel na merong magliliwanag dyan. Clarity or even revelation na pwedeng umangat. Information na kung saan, I will be honest, for some aring dito kayo madrain or dito kayo medyo maging low-key. Ganun ba? So, dito kasi yung pagdepende rin ng enerhiya nyo sa iba. Kasi 8th house po, ulitin ko, connected yan sa shared. Yung partnership, collaboration, if ever, tayo yung general message. Pero merong maaring mag-reappear dyan or umangat na balita, impormasyon na kung saan hindi siya madaling panghawakan for some. Okay? Ano yung kailangan gawin? Of course, pag-uusap lang to ha. Mercury right now, again, King of Swords, nasa inyong sign. I feel naman na magagawan ito ng paraan, mapag-uusapan. Communication is the key, sabi nga nila, no? Ang mga bagay-bagay ay maidadaan po sa mabuting usapan. Kung ito naman ay patungkol sa relationship, kung hindi mag-connect yun ha, relationship, partnership, I feel na meron kayong kailangan i-release, i-let go. This is for some na hindi na nagsaserve ng something purpose at napanghihinaan kayo. It doesn't mean na kailangan all out na para sa lahat. Sabi kasi ni Moonchild diba, nasisi pa tayo. Sa 8 of Cups, ito talaga yan, guys. Lalo kung may tension kayo. Sabi ko sa inyo, it's okay to pause, recharge. Huwag niyong bigyan ng control ang mga bagay. Lalo kung parang mailap na or hindi na siya nagiging okay. The more na binibigyan nyo ng diin or pinipilit nyo ang isang sitwasyon, relasyon, the more na hindi siya nagiging okay, the more na nagiging masakit ito sa ulo. Sa ibang deck, may sakit ang ulo nito ni 5 of Swords. So, anong kailangan? Not the time to punish yourself, guys. Ito na yun, maybe a sign, a reminder to take back your power. Okay? Pahinga, hinga, the sun, kayo na to, Leo. You are ruled by the sun. Si Haring Araw yan, lulubog man minsan, sisikat ulit ang inyong mga enerhiya. Okay? Pahinga lang pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice. Sana po'y huwag laliman, mensaheng gabay lamang po ngayong linggo para sa inyo. Leo.